Kapag ang gabi ay matahimik at ang araw ay dumarating na may mga tanong sa puso mo, may isang lugar kung saan laging may sagot, sa presensya ng Diyos. Kapag parang ang mundo ay puno ng ingay at kaguluhan, ang kanyang salita ang nagsisilbing kanlungan. Sinabi sa awit 91:1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, ilalapit natin ang ating pamilya at tahanan sa lilim ng kanyang proteksyon. Hindi ito basta dasal lang. Ito ay panawagan sa langit para sa kapayapaan sa loob ng iyong bahay. Kaya ilagay ang puso mo sa katahimikan at damhin ang pagkilos ng Diyos. Simulan na natin. Sa mga unang sandali ng umaga, bago pa man bumukas ang pinto ng iyong bahay, may pinto na mas mahalaga ang kailangang buksan, ang pinto ng iyong puso para sa Diyos. Ang bawat paghinga mo ay paalala na may layunin ang Diyos sa buhay mo. Walang aksidente na narito ka ngayon. Ang bawat salita na maririnig mo ay may dalang kapangyarihan para baguhin ang espiritual na klima ng iyong tahanan. Ang awit 91 ay hindi lamang tula. Ito ay proteksyon, ito ay pangako, ito ay sandata. Isang paalala na sa gitna ng anumang pagdadaanan, may lilim ng makapangyarihan sa lahat na handang sumaklob sa iyo at sa iyong buong pamilya. Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka. Awit 91:4. Isang larawan ng Diyos na may pagkalinga ng isang ama, may puso ng isang tagapagtanggol at kapangyarihang walang hanggan. Ngayong umaga, hayaang ang presensya niya ang pumasok sa bawat sulok ng iyong bahay. Isuko ang pag-aalala, ang mga iniisip at maghanda. Dahil ang Diyos ay handang magsalita, ang Diyos ay handang kumilos. Pakinggan mo siya ngayon. Isulat sa mga komento, Panginoon, ikaw ang proteksyon ng aking pamilya. At huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pang panalangin ang dumating sa araw-araw mong buhay. Ama naming Diyos, sa mga sandaling ito, inilalapit namin ang aming mga puso sa iyo. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob namin may mga tinig na umaasang marinig ka. Kaya't ngayon, Panginoon, nais ka naming pakinggan, nais naming maramdaman ang iyong presensya sa loob ng aming tahanan. Sinasabi ng iyong salita sa awit 91:1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nais naming manahan sa lugar na iyon, sa iyong lilim, sa iyong proteksyon, sa iyong kapayapaan. Itaas namin ngayon ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Lahat ng kinatatakutan namin, lahat ng iniisip naming hindi namin kontrolado, inilalagay namin sa iyong mga kamay. Panginoon, ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming proteksyon. Sa bawat pader ng aming tahanan, ilukob mo ang iyong banal na presensya. Sa bawat silid, pumasok ka. Sa bawat sulok, maghari ka. Sa mga bintana, O Diyos, huwag mong hayaang makapasok ang anumang espiritong hindi mula sa iyo. Sa mga pintuan, maging tagapagbantay ka. Tinatawag ka namin ngayon, Espiritu Santo, bumaba ka. Damhin ng bawat isa sa amin ang iyong kapangyarihan. Hinihiling naming takpan mo ang aming pamilya ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesus. Isang dugo na hindi matatalo ng anumang kapahamakan. Isang dugo na nagsusugo ng mga anghel upang kami bantayan. Aming Ama, hinihiling naming bigyan mo kami ng kapayapaan, hindi lamang panlabas, kundi lalo na sa loob. Sa mga magulang na pagod, sa mga anak na naguguluhan, sa mga asawang nangangailangan ng pag-asa, pumasok ka, Panginoon. Itaas mo ang bawat isa. Palakasin ang loob. Bigyan ng direksyon ang mga hindi na alam kung anong susunod na hakbang. Tulungan mo kaming magtiwala. Dahil sinabi mo sa awit 91:2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang aking Diyos na siyang aking tinitiwalaan. Sa oras na ito, itinatakwil namin ang takot. Pinapalitan namin ito ng pananampalataya.
Itinatakwil namin ang pag-aalinlangan. Pinapalitan namin ito ng tiwala. Itinatakwil namin ang pagod at panghihina. Pinapalitan namin ito ng lakas na nagmumula sa iyo. O Diyos, Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming tagapagligtas. Sinabi mo sa iyong salita, hindi ka matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana na humihilagpos kung araw. Awit 91:5. Panginoon, ang aming pagtulog ay magiging payapa. Ang aming paggising ay magiging may kagalakan. Ngayon, tinataas namin ang aming mga mahal sa buhay sa iyo. Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay inilalapit namin sa iyong proteksyon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa sakit, sa tukso, at sa anumang plano ng kaaway. Ang bawat isa sa kanila ay mahalaga sa iyo. Itago mo sila sa iyong mga pakpak. Isinasamo namin ito, Panginoon, dahil sa awit 91:11, sinabi mo, sapagkat siya'y mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya ngayon, sinasabi namin ito ng may pananalig. Ang aming pamilya ay hindi pababayaan. Ang aming tahanan ay hindi babagsak. Ang aming kinabukasan ay hawak mo. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Marami man kaming pagkukulang, pero ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Patuloy mong binubuksan ang langit para sa amin. Patuloy kang bumubulong sa aming mga puso. Anak, ako'y narito. Huwag kang matakot. Salamat dahil sa iyo, hindi kami nag-iisa. Salamat dahil may bagong simula araw-araw. Salamat dahil sa bawat panalangin namin may tugon ka. Turuan mo kaming lumakad sa iyong direksyon. Ilayo kami sa maling daan. Ituwid mo ang aming mga hakbang. Hayaan mong sa bawat galaw namin maging kasabay ka. Sa bawat plano, ikaw ang mauna. Sa bawat desisyon, ikaw ang maging tinig. Huwag mo kaming hayaang mamuhay sa lakas lang namin. Gusto naming maranasan ang iyong kaluwalhatian, hindi lang sa simbahan, kundi sa mismong tahanan namin. Sa bawat ama ng tahanan, itaas mo ang kanilang pananampalataya. Bigyan mo sila ng karunungan upang pamunuan ang kanilang pamilya. Sa bawat ina, ipaalala mong sila'y mahalaga, pinagpala at pinili mong maging ilaw sa kanilang mga anak. Sa bawat anak, gabayan mo sila sa tamang landas. Protektahan mo ang kanilang isipan laban sa maling impluensya. Punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya na walang ibang pwedeng punan. At sa mga nanonood ngayon na may mabigat sa puso, O Diyos, hawakan mo sila, yakapin mo sila, paalalahanan mo silang hindi mo sila kinalimutan. Ang kanilang luha ay hindi nasasayang. Ang kanilang panalangin ay hindi nawawala. Ang kanilang mga sigaw ng tulong ay naririnig mo. Kaya ngayong umaga, Panginoon, bumaba ka, pumasok ka, gumalaw ka, ipamalas mo ang iyong kapangyarihan. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sa aming bahay, Ikaw ang Panginoon. Sa aming pamilya, Ikaw ang Hari. Sa aming mga puso, Ikaw ang kalakasan. Walang ibang Diyos kundi Ikaw. Walang ibang pag-asa kundi ang mga pangako mo. Kaya't buong puso naming sinasabi, Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan. Wala nang iba. Ngayon, hayaan mong ang katahimikan ng sandaling ito ay mapuno ng presensya mo. Hayaan mong ang bawat salita sa panalangin ito ay maging buhay sa loob ng tahanan namin. Ang bawat pader ay mapuno ng kapayapaan. Ang bawat silid ay mapuspos ng pag-ibig mo. Ang bawat miyembro ng pamilya ay maging tagapagdala ng liwanag. At sa mga sumasabay sa panalangin ito, isulat mo ngayon sa mga komento ang panawagan ng iyong puso. Maaari mong ilagay, Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan. O kaya, ingatan mo ang aking pamilya, O Diyos. Huwag mong ikahiya ang pananampalataya mo. Dahil ang bawat komentaryo ay hindi lang nakikita ng tao. Ito ay tugon ng langit sa pananalig mong kumikilos. At kung naramdaman mong may kapangyarihan ng panalangin ito, pindutin mo ang subscribe. Hindi para sa akin, kundi para patuloy kang makarinig ng tinig ng Diyos sa araw-araw. Dahil bawat araw ay bagong pagkakataon para sa direksyon mula sa langit. Sa pangalan ni Jesus,
tayo'y magpatuloy. Sa mga panahong parang ang lahat ay tahimik, dun mas malakas magsalita ang Diyos. Sa katahimikan ng panalangin kanina, may mga puso na binuksan, may mga mata na pumikit at muling nagtiwala. At habang nilalapit natin ang ating tahanan sa presensya ng Panginoon, may isang kwento mula sa Biblia na nagpapakita kung paano kumikilos ang Diyos para sa isang pamilya na sumasampalataya. Naalala mo ba si Noe? Ang isang lalaking hindi nakikita ang ulan, pero sumunod sa Diyos at gumawa ng arka. Sa gitna ng mundong puno ng kasamaan at kaguluhan, siya'y nanindigan, hindi para sa pansariling tagumpay, kundi para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Araw-araw siyang nagtayo, araw-araw siyang naghintay, araw-araw siyang tumanggap ng pangungutya. Pero araw-araw din siyang nagtiwala sa Diyos na nangako. At nang dumating ang baha, ang arka ay naging tahanan ng proteksyon. Hindi lang siya iniligtas, pati ang kanyang buong sambahayan. Hindi ba't ganyan din ang ginagawa mo ngayon? Ang bawat panalangin mo ay parang tabla ng arka. Ang bawat pagsunod mo kay Lord ay pako na nagpapatibay sa proteksyon ng iyong pamilya. Hindi mo man nakikita pa ang ulan ng pagpapala, pero patuloy kang nananalig. At ang Diyos na nangako kay Noe ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. Ang sabi sa Hebreo 11:7, sa pananampalataya si Noe nang siya'y paalalahanan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nangyayari, na may banal na takot ay naghanda ng 100 upang iligtas ang kaniyang sambahayan. Gusto mong maranasan ang proteksyon ng Salmo 91? Simulan mong itayo ang arka ng pananampalataya sa mismong bahay mo. Araw-araw mong sambitin ang mga pangako ng Diyos. Araw-araw mong paalalahanan ang pamilya mo na ang Diyos ang kanlungan natin. Gaya rin ni Abraham na iniwan ang lahat para sundin ang tinig ng Diyos. Walang mapa, walang eksaktong direksyon, pero may isang salita, sumunod ka. At sa pagsunod niya, hindi lang siya pinagpala, kundi naging pinagmulan ng lahi ng mga mananampalataya. Ganito rin ang pwedeng mangyari sa iyo. Kapag sinunod mo ang tinig ng Diyos sa buhay mo, may epekto ito hindi lang sa iyo, kundi sa bawat henerasyon ng iyong pamilya. Isang ama o ina na may matibay na pananalig ay maaaring magbago ng kapalaran ng buong angkan. Isang kwento rin na di natin makakalimutan, si Josue na humarap sa mga pader ng Jericho. Malalaki, matitibay, tila imposibleng gibain. Pero anong ginawa niya? Sumunod siya sa utos ng Diyos. Hindi siya gumamit ng lakas. Hindi siya tumawag ng hukbo para atakihin. Nilibot niya ang pader, tahimik, may disiplina at may tiwala. At sa ikapitong araw, sa ikapitong pag-ikot, bumagsak ang mga pader. Hindi dahil sa sigaw ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na rumisponde sa pananampalataya. Ano ang mga pader ng Jericho sa buhay mo ngayon? Takot sa kinabukasan, pagsubok sa pamilya, kakulangan sa pang-araw-araw? Tandaan mo, hindi mo kailangang sirain ang mga pader na yan mag-isa. Sundin mo lang ang tinig ng Diyos. Maging tapat sa panalangin. Hayaan mong ang Diyos ang gumiba ng mga bagay na humahadlang sa pagdaloy ng kanyang pagpapala. Kapag binubuhay mo ang Salmo 91 sa bawat araw ng buhay mo, parang inilalagay mo ang buong sambahayan mo sa ilalim ng arka, sa ilalim ng mga pakpak ng makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana na humihilagpos kung araw, ni sa salot na lumalakad sa kadiliman, ni sa paggiba na sumisira sa katanghaliang tapat. Awit 91:5-6. Hindi ba ito'y napakalinaw na pangako? Walang takot, walang alinlangan, dahil ang Diyos ang bantay mo. Hindi mo man siya laging nakikita, pero lagi siyang gumagalaw. Hindi mo man laging naririnig ang sagot, pero ang katahimikan ng langit ay hindi kawalan. Ito ay kumpirmasyon na ang Diyos ay kumikilos sa kanyang oras. Sa Bibliang Tagalog, madalas nating marinig ang katagang, "Dinggin mo ang aking panalangin, O Diyos." Isang panawagan na paulit-ulit nating binibigkas.
At totoo, may mga panahon na parang walang tugon. Pero gaya ng mga karakter sa Biblia, Noe, Abraham, Josue, Daniel, Maria at marami pa. Lahat sila ay dumaan sa katahimikan bago dumating ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't huwag kang bibitaw sa bawat panalangin mo para sa asawa mong nalalamigan na ng pananampalataya, sa anak mong lumalayo sa tamang landas, sa trabaho mong tila hindi sapat, sa kalusugan mong unti-unting pinanghihinaan. Ang Diyos ay naroroon, ang Diyos ay nakikinig, at higit pa sa lahat, ang Diyos ay sumasagot. Maaring hindi ayon sa oras natin, pero laging ayon sa kanyang plano. At ang plano ng Diyos ay laging mabuti. Kapag sinasambit mo ang awit 91, hindi ito basta-basta panalangin lang. Ito ay pahayag ng pananampalataya. Ito ay pagbitaw sa takot at pagyakap sa presensya ng Diyos. Kaya't kapag sinasabi mong, ikaw ay aking kanlungan at aking katibayan, hindi mo lang ito binibigkas, ipinapahayag mo na ang Diyos ang sentro ng tahanan mo. At kung ngayon mo nararamdaman na parang may kakaibang kapayapaang bumabalot sa iyo, huwag mong hayaang lumipas ito. Panatilihin mo ang apoy na ito sa puso mo. Huwag mo itong hayaang mamatay. Ituro mo rin ito sa iba. Ibahagi mo ang panalangin, ang salita, ang liwanag na natanggap mo ngayon. Dahil ang liwanag kapag itinago, hindi nagsisilbi sa layunin nito. Ngunit kapag pinalaganap, kaya nitong baguhin ang buong paligid. Panginoon, salamat po. Salamat sa mga kwento ng pananampalataya na nagpapaalala sa amin na ikaw ay buhay, ikaw ay tapat, at ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Kung nagawa mo noon ang mga milagro sa buhay ni Noe, ni Abraham, ni Josue, naniniwala kaming kaya mo ring gawin ngayon. Sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming tahanan, hinihiling namin o Diyos, gawin mo rin kaming kwento ng pananampalataya. Gawin mo kaming mga halimbawa ng liwanag. Gamitin mo ang aming mga buhay para ipakita ang iyong kabutihan. Ngayon, kung naramdaman mong nagsalita sa iyo ang Diyos sa panahong ito, isulat mo sa mga komento. Narinig ko ang tinig ng Diyos ngayon. O maaari mong ilagay, salamat po Panginoon sa iyong mga pangako. Pumili ka ng salita mula sa puso mo. Dahil ang bawat salita ay may kapangyarihang espiritual, isinusulat mo ito hindi lang para makita ng iba, kundi para ipahayag mo rin sa langit ang iyong pananampalataya. At kung gusto mong patuloy na makarinig ng mga panalangin ganito, kung nais mong araw-araw ay may direksyon galing sa salita ng Diyos, pindutin mo ang subscribe. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Ang bawat araw ay oportunidad para maranasan ang galaw ng Diyos sa iyong buhay. May gagawin pa siya, huwag mong palalampasin. Ang Salmo 91 ay parang lihim na pinto. Hindi ito basta binubuksan ng kahit sino, kundi ng taong nauunawaan ang kapangyarihan sa loob nito. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang mga susi na nagpapalalim sa bisa ng panalangin mo. Dahil hindi sapat na banggitin ang mga salita, kailangan itong isabuhay, damhin, paniwalaan. Ang unang susi ay pananalig na hindi nakadepende sa sitwasyon. Sa tuwing binibigkas mo, ikaw ang aking kanlungan at kalakasan. Hindi mo ito sinasabi dahil wala kang problema. Sinasabi mo ito dahil kahit may problema, alam mong hindi ka nag-iisa. Tulad ng sinabi sa awit 91:2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang aking Diyos na siyang aking tinitiwalaan. Ipinapahayag mo kung sino siya sa buhay mo at sa pamamagitan ng pagpapahayag mo, gumagalaw ang langit. Pangalawa, ang puso na nagpapatawad ay puso na malayang tumanggap. Maraming humihiling ng proteksyon pero may galit sa puso. Hindi natin ito namamalayan, pero ang sama ng loob ay parang pinto na bukas para sa kalaban. Kapag may hinanakit ka, parang inilalayo mo ang sarili mo sa lilim ng makapangyarihan. Kaya't ngayong umaga, kung may bigat sa dibdib mo, bitawan mo. Hindi ka tinatawag ng Diyos para hatakin pababa ng nakaraan. Tinatawag ka niya para lumaya.
Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Isa itong uri ng pagsamba, isang pananalig na ang Diyos ang bahala. Pangatlo, pasasalamat bago pa dumating ang sagot. Isa sa mga pinakamakapangyarihang susi sa panalangin ay ang pasalamatan ng Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Isipin mo si Pablo at Silas, nasa kulungan, nakagapos, pero sumamba pa rin. At habang sila'y umaawit, nanginig ang lupa, nabuksan ang mga pinto, nalaglag ang mga tanikala. Gawa 16:20-26. Ibig sabihin, ang papuri ay hindi lang bunga ng pagpapala, ito rin ang simula ng milagro. Pang-apat, ang kababaang loob ay pintuan ng langit. Ang Salmo 91 ay hindi gumagana sa pusong mayabang. Ang Diyos ay hindi pinapakinggan ang salita ng taong gustong ipilit ang sariling kagustuhan. Pero kapag lumapit ka na may kababaang loob, kapag sinabi mong, Panginoon, hindi ko alam ang dapat kong gawin, pero nagtitiwala ako sa iyo, doon nagsisimula ang pagkilos ng Diyos. Ang sabi sa Santiago 4:6, ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kung gusto mong maranasan ang Salmo 91 sa buhay mo, palambutin mo ang puso mo sa harap ng Diyos. Panglima, manalangin ayon sa kalooban ng Diyos, hindi lang ayon sa kagustuhan mo. Marami ang nalilito at nagsasabing, bakit hindi sinagot ni Lord ang panalangin ko? Pero minsan, hindi ito tinanggihan, inaayos lang niya ang direksyon. Ang tunay na panalangin ay hindi pilit, kundi pagsuko. Kapag sinabi mong, Ama, mangyari ang iyong kalooban, pinapakita mong higit ang tiwala mo sa plano niya kaysa sa sarili mong plano. At iyon ang tunay na pananampalataya. Minsan may mga panalangin parang hindi umaabot sa langit. Pero baka ang tanong ay hindi, narinig ba ako ng Diyos? Kundi, ako ba'y nakikinig sa Kanya? Ang panalangin ay hindi monologo. Isa itong pag-uusap. Kaya pagkatapos mong magsalita, tumahimik ka. Pakinggan mo, may sinasabi ang Diyos. Maaring hindi laging sa boses, pero sa kilos ng paligid, sa kapayapaang dumarating, sa biglang lakas ng loob, sa paalala ng salita. Lahat iyon, tinig ng Diyos na bumubulong sa puso mo. At kung nararamdaman mong parang may sagot ang Diyos para sa iyo ngayon, huwag mong iwasan, yakapin mo. Marahil tinuturuan kanyang maghintay, marahil pinapalalim niya ang ugat ng pananampalataya mo, marahil pinapahanda ka niya sa mas malaki pang gagawin. Huwag mong sukatin ang kilos ng Diyos sa bilis ng sagot. Sukatin mo ito sa lawak ng kanyang pagmamahal. Dahil kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, ang presensya niya ay laging naroroon. Ang mga salitang binabanggit mo araw-araw ay may kapangyarihan. Ang Salmo 91 ay parang espada sa espiritu. Hindi mo ito ginagamit para umatake sa tao, kundi para itaboy ang espiritong gustong sirain ang kapayapaan sa loob ng tahanan mo. Kaya't huwag kang magsasawang sambitin ito. Gawing bahagi ng umaga mo. Ipaalala sa sarili mo, ang Panginoon ay aking tagapagtanggol. Hindi ako nag-iisa, ang pamilya ko ay hindi pababayaan. Kapag nararamdaman mong nanghihina ka, balikan mo ang Salmo 91. Kapag tila walang sagot ang panalangin mo, balikan mo ang Salmo 91. Kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok, balikan mo ang Salmo 91. Dahil ang Salmo 91 ay parang paalala mula sa langit na may Diyos na laging gising, laging gumagalaw at laging handang sumaklolo. At kung naririto ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin, may malalim na pagnanais sa puso mo na lumapit pa sa Diyos. May init sa loob mo na hindi mo gustong mawala. Kaya panatilihin mo ang apoy na yan. Huwag mo hayaan na mapalitan ng ingay ng mundo. Pumili kang manatili sa lilim ng kataas-taasan. Ngayon gusto kitang anyayahan na magsulat ng pananalig mo sa mga komento. Pwede mong isulat, naniniwala akong gumagalaw ang Diyos ngayon. O kaya'y ang pamilya ko ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Gamitin mo ang iyong mga salita bilang binhi ng pananampalataya.
At habang ginagawa mo ito, hayaan mong ang mga anghel ay ipadala ng Diyos sa paligid mo. At huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe dahil ang bawat panalangin, bawat salita, bawat video na tulad nito ay pwedeng maging daan para sa direksyon ng Diyos sa araw-araw mong buhay. Dahil hindi pa dito nagtatapos ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. May susunod pa, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo mong napapansin kung gaano kahalaga ang magkaroon ng espiritual na disiplina sa tahanan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa pagiging bukas sa presensya ng Diyos sa gitna ng karaniwang buhay. Bawat umaga, bago pa dumating ang ingay ng mundo, may paanyaya ang langit. Halika, anak, simulan mo ang araw kasama ako. Kaya ngayon, isipin mong muli ang mga salitang binitiwan sa Salmo 91. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ginawa mong kataasan ng iyong tahanan. Awit 91:9. Hindi ba't napakagandang marinig yan? Kapag ang Diyos mismo ang naging tahanan mo, kahit saan ka mapadpad, ligtas ka. Kahit anong dumaan, may sandigan ka. Dahil hindi bahay ang tunay na proteksyon, ang presensya ng Diyos ang tunay na kanlungan. At dahil napag-usapan na natin ang mga susi ng epektibong panalangin, ngayon gusto kong dalhin ka sa mas malalim na lugar. Isang lugar kung saan hindi lang salita ang panalangin, kundi pamumuhay. Dahil ang tunay na kapangyarihan ng panalangin ay hindi lang nasusukat sa dami ng salita, kundi sa lalim ng puso. Sa tahimik mong paglapit, sa pagluha mong walang salitang mabigkas, doon madalas nagsisimula ang tunay na milagro. Gaya ng isang ama na lumalapit sa Diyos dahil may anak siyang naliligaw ng landas. Hindi niya alam kung anong gagawin. Pero sa tuwing binibigkas niya ang Salmo 91, pinapaalalahanan siya ng Diyos. Ang anak mo, hindi mo hawak, pero ako, kaya ko siyang hawakan kahit saan pa siya naroroon. O kaya isang ina na gabi-gabi binabantayan ang mga anak, tahimik na nagdarasal habang natutulog ang buong bahay. Hindi alam ng pamilya niya, pero sa bawat pagbigkas ng inilulukob mo ang iyong mga pakpak, inilalaban niya ang espiritual na kapayapaan ng kanilang tahanan. Kaya't huwag mong maliitin ang ginagawa mo. Ang bawat bulong mong panalangin ay naririnig. Ang bawat luha mong nalalaglag sa unan ay pinupunasan. At ang bawat araw na pinipili mong magpatuloy, kahit pagod ka na, ay kinikilala sa langit. Walang panalangin ang nasasayang. Walang pagtitiis ang nawawala sa mata ng Diyos. Kaya ngayon, pakinggan mo to ng buong puso. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi mo kailangang maging matatag sa lahat ng oras. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ng nangyayari. Ang kailangan mo lang ay manatiling nakakapit sa salita ng Diyos. At ang Salmo 91 ay paalala na kahit anong dumating, peste, dilim, panganib, kabalisahan, may Diyos na nagsasabing, "Ako ang iyong lilim, ako ang iyong tagapag-ingat, ako ang iyong kakampi." Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kitang anyayahan na magkomento sa ibaba. Maaari mong isulat, "Panginoon, ikaw ang tahanan ko," o "Protektahan mo ang aking pamilya, o Diyos." Dahil sa bawat salita ng pananalig na isinusulat mo, may kapangyarihang kumikilos sa espiritual na mundo. At habang ginagawa mo yan, pindutin mo rin ang subscribe. Hindi lang para sa content, kundi para sa koneksyon mo sa salita ng Diyos, araw-araw. Dahil may susunod pa, may ituturo pa siya, may ibubulong pa ang langit sa puso mo. Alam mo, hindi lahat ng panalangin ay kailangang maingay. Minsan, ang pinakamakapangyarihang sandali sa presensya ng Diyos ay yung tahimik lang, yung mata mo nakapikit, yung puso mo bukas, at ang Espiritu Santo ay malayang kumikilos sa kaluluwa mo. Kaya sa mga huling minuto ng video na ito, hayaan mong dalhin ka ng presensya ng Diyos sa mas malalim pang kapayapaan. Habang dumarating ang katahimikan, isipin mo ang tahanan mo. Isang bahay na hindi lang gawa sa semento at kahoy, kundi puno ng panalangin.
Isang bahay na bawat pader ay may salitang protektado. Isang pamilya na bawat miyembro ay sakop ng pag-ibig ng Diyos. Hindi man perpekto ang sitwasyon mo ngayon, pero kapag ang Salmo 91 ang naging pundasyon mo, siguradong may matibay kang sandigan. Ipikit mo ang iyong mga mata kung maaari. Huminga ka ng malalim. At sa sandaling ito, hayaang ang bawat salita na natanggap mo ay maging parang binhi sa loob ng puso mo. Binhi ng pananampalataya. Binhi ng kapayapaan. Binhi ng direksyon galing sa langit. At sa bawat araw na darating, bumalik ka sa salita. Ulitin mo ang Salmo 91, hindi bilang ritual, kundi bilang deklarasyon ng pananampalataya. Sabihin mo sa tuwing magigising ka, ang Diyos ang aking tagapag-ingat, hindi ako matatakot. Sa tuwing may pagdududa, sabihin mong, ang Diyos ay tapat, hindi niya ako pababayaan. At sa tuwing may kaguluhan sa paligid, manahimik ka lang at hayaang ang Espiritu Santo ang maghari sa gitna ng lahat. Hindi mo kailangan hintayin ng linggo para makaramdam ng presensya ng Diyos. Hindi mo kailangan ng espesyal na lugar. Sa mismong kwarto mo, sa kusina, sa sala, kahit habang naglalaba o nagluluto, maaari kang makipagtagpo sa Diyos. At doon sa mga ordinaryong sandali, doon kanyang ibubulong ang mga ekstraordinaryong pangako. Kaya ngayon, bago matapos ang video na ito, gusto kitang imbitahan na magtagal pa sandali. Huwag ka munang aalis. Damhin mo muna ang katahimikan. Hayaan mong ang puso mo ay magpasalamat. At habang ginagawa mo ito, sabayan mo ng salita, "Salamat Panginoon dahil ikaw ang proteksyon ng aking tahanan." O kaya'y, "Panginoon, salamat sa Salmo 91. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buong pamilya." Isulat mo sa comments ang isa sa mga salitang ito o kahit anong galing sa puso mo. Maaari mong sabihin, "Dakilang Diyos, salamat po sa gabay." Iyan ay patotoo ng pananampalataya mo. At habang nagkokomento ka, tandaan mong hindi lang ito isang simpleng text sa screen. Ito ay panalangin na inaakyat sa langit. At kung naramdaman mong may ginawa ang Diyos sa puso mo ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo rin ang bell para araw-araw kang makasabay sa mga panalangin at salita ng buhay. At sa screen ngayon, may video na lumalabas. Pindutin mo iyon. Isa pang panalangin na maaaring eksaktong kailangan mo sa oras na ito. Dahil hindi pa dito nagtatapos ang usapan mo sa Diyos, mas lalo pa lang itong nagsisimula.